Good morning guys! Welcome back sa ating channel. Eto nga pala guys, may bago tayong parcel na dumating. Isang dashcam na naman na binili natin para dito sa ating sasakyan. Para nang sa ganun ay maging safe din po tayo sa araw-araw nating pagbiyahe. Excited na ako na ito ay buksan. At samahan niyo ako at ating i-review yung dashcam na ating nabili. So, let's go! So ito guys, buksan na natin yung order nating dashcam. So ito na po yung order natin, DD5 4K dual channel dashcam Z50. So may free na rin po siyang SD card na 128GB, isang piraso lang. Ayan, buksan na natin guys, di pa tayo ng location. Hirapan ako dun eh. So yan po yung ano natin, SD card 120GB. So ito yung ano natin, DD5 4K dual channel dashcam Z50. Excited na ako siyang makita. So ito yung cable po niya. Pag install na natin doon sa sasakyan, yung mga kailangan. O guys, ito naman yung rear camera natin para sa likod. So yan. Good. Tapos ito yung cable para abot siya sa likod pag i-install na natin. So yan, rear camera. May kasama din po siyang adhesive para hindi mahulog yung camera natin doon sa likod. Wow. So ito na po yung sa may front camera natin guys. Wow. Guys, ganda, grabe. Maliit lang po siya. Ayan o. Tapos may adhesive na rin po sa likod. Idikit natin sa may windshield. Tapos yun. Ito yung camera niya. Pwede nating kontrolin kung anong angulo yung gusto natin. Pwede po siya. So, pag ilalagay natin, tatanggalin na lang yung ano, nakatakip dito sa may front camera natin. Ayan, para syempre, pag ito tinanggal niya, magiging madilim. May additional na ano dito, adhesive. Tapos yung manual, syempre, palaging nandyan yan. Manual. User's guide. So yung screen niya guys, may takip din siya. So tatanggalin na lang natin mamaya yan pag i-switch na natin. Tapos yung natira, ano na rin to, cable na rin siya. Ayan. Ito yung pupunta doon sa may USB port doon sa may sasakyan para magkaroon ng power. Ayan. Ilalagay natin doon sa sasakyan para syempre may power yung ano natin, yung camera natin. Syempre pag walang power yan, hindi siya magsa-switch on, diba? So guys, papapasin nyo dito, ito pala ay isang mic. Mic po pala yan, para pag yung mga sinasabi natin doon sa loob, naririnig po yan. Iwan ko lang doon sa labas kung maririnig din yung mga ingay ng mga sasakyan doon. So yan guys, nakita na natin. At ngayon, try natin i-switch yung ano, yung camera. Tanggalin ko lang yung mga nakatakip. Yan. Hello DD5. So kailangan natin mag-insert ng SD card. Insert lang tayo. So dito ilalagay yung SD card guys. Dito siya ilalagay. Ayan guys, lumabas na siya. Yan yung ano, yung gaano siya kalinaw. Ayan guys, makikita natin. Try ko lang muna i-connect din yung ano sa may rear camera. Yung rear camera natin, sasaksak lang siya dito. Ayan. Napakadali lang naman.
Yung sa may rear camera po natin, malalaman natin na gumagana na yan pag umiilaw na siya ng green. Yan. Pag hindi po siya umiilaw, ibig sabihin hindi siya gumagana. Siguro pag ganun, hindi nakalagay ng mabuti yung mga cable natin. So make sure lagay po natin ng mabuti yung mga cable. So yan guys, nagre-record na po siya. So ganito po siya i-operate guys. Ito, pag babalik ka, kunwari, yan. So bumalik ka dun sa dati. Parang undo siya. So ito naman settings. So ito yung settings. Pindutin yung settings. Tapos kung gusto mo mamili dito sa dalawang gitna. It's either right or left. Ito pag i-operate mo na siya. Screen display with volume, yan. Ito naman yung check, parang okay. Yan, so sa lalabas siya. Brightness, check mo lang kung gusto mo siyang baguhin, ganyan. Kung mid lang siya, low, high, ganyan. So depende sa'yo yan. Tapos lipat mo dito. Dito sa volume naman, pag gusto mo naririnig yung mga ganap habang bumabiyahe, ganyan. Siyempre, pwedeng marinig yung mga sinasabi. Tapos, screen protector, assistant. Check nga natin to. So, as of this moment, yan po yung nakikita natin. Ganyan po siya kaliwanag. Sa personal, po yan. Sobrang liwanag po ng camera niya. Pero, check natin doon sa sasakyan. Ang gagawin natin, i-install na lang natin. Kasama nyo din ako paano mag-install. Guys, kakapit na natin tong DDPi Z50. So una, gagawin natin, sukatin muna natin. Saan natin ilalagay? Siguro dito, okay na ako dito. Yan. So kung papasanin nyo po, naka-tinted po yung namin, yung salabid. So ngayon, ito yung gagamitin natin. Dito? Yung sa wire. Diyan natin isisiksik para hindi naman nagkalat. Kaya may ganito kasi tatago natin yung wire eh. Padadaanin natin dito. Pagkakapangin natin hanggang doon sa may likod. Ito yung kinakabit mo yan sa may rear camera. Padadaanan natin pagkakapangin. Guys, lipat tayo ng konti. Mga kanto-kanto lang talaga yung mahirap eh. Ha? Ay, saan mo na yun? Wala nang ebidensya. Ay! May naklat. Lakyan natin. Sunod ako muna. Sarap na. Okay. So guys, medyo bubutasan ko lang ng konti yung kasi masyadong madilim eh. Baka hindi makita, sayang naman. So bilog lang naman para doon sa may rear camera natin. So ito, binilugan ko na. Masyado kasing madilim yung pagkakatinted niya. Kaya bawasan natin. Kunting portion lang naman para doon sa may camera lang. Para naman pagdating ng gabi, maliwanag pa rin. Ayun. So okay na guys yung butas. Ayan maliit lang naman. Para kahit gabi, maliwanag yung camera natin. Tapos itong naman, wire. Siksik natin ulit.
Sukatin lang natin kung kaya. Ayun, pwede na. So yun, sarado na natin ulit. Tapos ilagay. Boss, tara. Ano? So tanggalin na natin yung adhesive. Dikit na natin guys. Kasi okay na yan. So napakadali lang po siyang install. Hindi po masyado komplikado. So yan, didikit na lang po natin. Pag gagamitin na natin, check na lang natin kung ano yung excuse nga lagay mo pa. So ngayon guys, yung ano naman para sa may power linya ng power natin para umandar na yung ating dashcam. Pinandar na namin yung sasakyan kasi mainit. Mainit kaya kailangan nag-aircon na kami. Tapos mamaya diretso na rin diretso testing na. Change tayo. Diyan ako. Masa? Ano? Pwede mas ganun. So guys, ito naman kasi hindi naman siya papunta doon sa may likod, hindi naman siya para sa rear camera. Ito kasi para doon sa power. Dito natin siya idadaan. Yan, dito. Hanggang umabot dito siya. Kasi dito siya kukuha ng power. Yan. Hindi nila makita. Dito siya kukuha ng power. So pagkakapangin natin dyan, dito, pababa, tapos dyan. So medyo matrabaho pa rin. Yun. Gumapang na siya. Ngayon, saan natin pagkakapangin to? Nagsiswimming na tayo guys. Ito, papunta siya dito. Lapit na rin. So guys, okay na po tayo. Ayun, okay na. Palit na tayo ulit. So guys, bago natin siyang ilagay permanent, subukan muna natin. So make sure na nakasaksak to ng mabuti guys. Ayan. Ayun oh. Alright. Ayos. Old 5 Grabe oh, liwanag oh. So yan, nagre-record na siya kagad. Ito yung sa may rear camera. Baliktad. Ano kaya yan? So baliktad siya guys yung sa may rear camera. Ayusin ko na lang. Try lang natin switch. Tapos sasaksak ko lang. Pero ito pwede na natin permanently na nakalagay. Ako lang kasi, trip ko lang kasing tanggalin eh. So yan. So pag naka-on na yung sasakyan natin, automatic naman mag-on na rin yung dashcam natin. So ayan. So pinutin natin. So yan naman doon sa may rear camera. Okay na. Hindi na siya baliktad kasi nung una baliktad siya eh. So tignan natin yung naglagyan ng mga wires. Yan o. So, wala ka na makikita dyan. Nakatago na eh. Wala nang ebidensya. Hanggang doon sa likod. So hanggang doon sa likod, malinis na po yan. Wala kang makikita. Doon lang sa may likod, doon sa may pinakadulo, may konting wire na naka-osle. Siyempre pag bubuksan mo yung yung pintuan doon sa likod, kailangan din ng konting excess ng wire para naman hindi mapigtas pag itataas natin o bubuksan yung pintuan doon sa likod. Siyempre binubuksan din yun. So yan, dito rin yan, pinadaan natin din yan. Papunta sa may power. Ayan ito. Ito yung
papunta dun sa may power. Yan. Yun. Doon siya dumaan, dyan. Yan. Tapos siliksik ko doon sa may loob-looban doon. Tapos dito na siya lumabas. Ayan. Para naman malinis. Ayun, legit po siya na napakadali lang po niya talaga i-install. Gagawin mo lang, nalatag mo lang yung wire na from at the back, yung rear camera na mapunta dito sa harapan yung wire niya. Yun lang naman yung gagawin natin at the same time yung sa may power cord. Connect lang. So, ginawa natin, tinago natin yung wire para naman hindi nakakosli or kitang-kita. Siyempre, kailangan natin malinis dun sa sasakyan, di ba? So, tapos na natin itong i-unbox. Tapos na rin siyang i-install. Ngayon, ang gagawin naman natin ay i-review na natin siya. Ayan, nakikita nyo naman, nahawak ko pa rin yung box ng ating dashcam. At kung babasahin po natin dito, nakasulat ay 4K dual channel dashcam. At pagdating po sa ating market, kung bibili pa kayo ng dashcam, ito po yung pinakamalinaw sa lahat. Kasi 4K na po siya. At yun ay as for now. Well, maaring pagdating ng panahon, baka mamaya magkaroon na ng 5K, 8K, ganyan. Ito muna yung pinakamalinaw sa lahat. So magda-download tayo ng video at ipapakita ko bago matapos yung video na ito para naman sa ganun ay magkaroon kayo ng reference. Kasi baka mamaya hindi pa kayo nakabili ng dashcam. Ngayon naman, may panabago akong hawak yung manual ng ating dashcam. So anong gagawin natin dito? Ipapakita ko lang sa inyo na mayroong QR code dito. So papansin nyo po guys, may dalawang QR code po yan. Yung isa ay para sa iOS, which is yung mga Apple user. At the same time, yung Android naman. So, kung Android yung cellphone mo, yun yung gagamitin natin. Gamit yung cellphone natin ay nag-scan na ako ng QR code doon, which is yung Android. Siyempre, Android kasi yung gamit kong cellphone. So, yun yung scan ko. Ngayon, pagka-scan ko, dinownload ko na yung application na kailangan natin, which is yung DDPi app. Kung sakali lang nawala nyo yung manual, pwede naman kayong pumunta dun sa may Play Store and then search nyo lang yung DDPi app. Kung Android or iOS user kayo, doon na kayo mamili, di ba? After po natin ma-download yung application na yun, mangyayari, ang gagawin po natin ay magwa-Wi-Fi connection po tayo kasi yung dashcam po natin may sarili na po siyang Wi-Fi connection. Ito, tuturo ko sa inyo para mag-connect yung ating cellphone sa dashcam. Pupunta muna kayo dun sa may Wi-Fi. Yan. Pagdating sa may Wi-Fi, yan, click nyo lang yung DDPi. So yan, nakasulat naman DDPi. Ito yan. So hindi kailangan na may internet po kayo. Kailangan mo lang i-connect yung Wi-Fi ng cellphone mo dun sa ating dashcam, which is pag hanapin mo yung Wi-Fi, ang pangalan niya ay DDPi. So yan, nakakonect na po ako. Ngayon naman, pagkatapos mo mag-connect dun sa Wi-Fi, punta ka dun sa may application. Yan. So, application niya. So nag-open na siya. Tapos pindutin mo lang yung entry. So ito na po siya. Nakakonect na po tayo. Kung ano yung nakikita natin dyan, yun din yung makikita natin dito sa ating cellphone. So mapapansin nyo po, maliit lang po yung screen ng ating dashcam. Saktong-sakto. Pwede natin gamitin yung cellphone. Lagyan natin dito sa may phone holder na dyan. O, di ba? Di mas maganda siya. Maging parang screen na natin. So yun naman yung kagandahan. At hindi lang po yung pinaka-main reason talaga kung bakit kailangan natin i-connect yung ating cellphone sa dashcam. So ayan guys, dahil nga sa nakakonect na yung ating cellphone sa dashcam, ito na yung pinalabasan. Pag naka-under na yung sasakyan natin, nagre-record na automatic yung dashcam natin. So pwede mo siyang i-adjust dito, doon sa preview, which is preview yung dati nating biyahe, ganyan. Kasi nagamit ko na rin to. So titignan na natin yung mga videos na na-collect natin. Para makita naman natin kung gano'ng kalinaw, kasi dito talaga malinaw. Ewan ko lang dyan sa ating video kung kung malinaw din siya dyan pagdating dyan sa inyo. Pero dito sa akin napakalinaw. Check tayo dun sa biyahe natin. Yan, tingin tayo. Kung makikita talaga yung mga plate number ng mga sasakyan. Mapa rear cam yan or front cam. So yan guys, sa may front po yan. Napakalinaw po nakuha niya. Totoo nga yung balita na mababasa mo talaga yung mga plate number. Pati yung mga tricycle, basa-basa po. Tapos yung mga establishment sa may gilid-gilid, kita rin po niya. Ngayon, subukan naman natin sa may rear camera. So, yan po guys. Rear camera din po yan. Ma-under po yung sasakyan natin pero kitang-kita pa rin yung mga mga plate number. Goods na goods po yan pagdating sa recording ng ating mga pagbabiyahe, di ba? Lalo na uso ngayon yung pag nagasgasan ka, just in case na may emergency na nangyari, pag na-record yung yung mga video na yan, at least malinaw yung mga kuha. Yun yung kagandahan. Hindi ka pwedeng tatakbuhan yan. Kasi pag nag-report ka doon sa police station, kuha mo yung plate number ng sasakyan, kung anong klase sasakyan yung gamit, di ba? Andun na lahat yung detalye. Bukan naman natin ng gabi
tingin tayo dito. Ayan guys, gabi po yan. So, grabe. Maliwanag pa rin po yung kuha. So, yung plate number ng sasakyan kanina, yung sa may kotse, kitang-kita pa rin. So, yung kagandahan talaga pag may dashcam pang maliwanag. 4K po siya. Ito, sa rear camera po ito rear camera. Ngayon, dito naman tayo sa may front camera. So, yan, gabi pa rin po yan. Wala nga lang masyadong sasakyan. So, ito sa front camera naman po ito. Tignan natin doon sa may mga sasakyan. So, ito guys, sa manawag naman to, front camera. So, ayan, no? So, partida pa yan guys, kasi naka-tint po yung windshield. Klarong-klaro pa rin yung kuha ng ating camera. So, kanina nga pala guys, nasabi ko, di ba, kompleto yung detalye pagdating sa documentation kung may incident na nangyari, ganyan, di ba? Speaking of complete details, meron din pong GPS itong dashcam natin na very good. At ni-research ko kung anong gamit ng GPS. Ito po yung lumabas. Sabi dito, to monitor and analyze your driving speed to help ensure adherence to speed limits. At the same time, synchronize the driving trajectory and various GPS-related parameters, including GPS positioning and GPS track recording. So yun, kagandahan din nito, pag may data ka, yung application na yun na yung pwede mong gamitin para hindi ka maligaw. Kasi minsan nagbiyahe kami papuntang beach sa may Sampabia kasi daming kanto-kanto. Naligaw kami, so yun na yung ginamit namin as a mapping system. At the same time, hindi lang po siya for tracking or positioning. Magagamit mo din to for monitoring yung speed mo. Balik tayo sa video So, kunwari nasa highway ka o kaya dun sa may expressway, bigla kang hinuli ng mga officers natin at sinabi overspeeding ka, lumagpas ka daw sa speed limit. So, sa recording ng ating dashcam, pwede nating patunayan, ito yung ebidensya. Meron tayong panlaban, di ba? Kasi nga, naka-record siya. At the same time, yung speed na habang ikaw ay nagpapatakbo, naka-record na dito. Papansinin nyo po, andito po yung date. Ito, February 13, 2024. Yung oras at saka yung nakalagay dito, yung tinatakbo mo. Kasi nga, naka-park pa kami, 0 pa siya, 0 kilometer. Pero pag umaandar ka, gumagalaw din yan. So, naka-record din yun. At hindi lang yung actual footage yung makikita mo, kundi yung actual time, actual day, actual date. Very useful talaga. So, yun yung kagandahan, di ba? Hindi ka mapapahamak pag mayroon ka nito. Alright, ganda, di ba? Bago ko pala makalimutan guys, itong dashcam natin ay meron siyang tinatawag na gravity sensing. Ibig sabihin nun, pag nagkaroon tayo ng incident, minor incident ganyan, or nasagi yung ating sasakyan, automatic, marirecord po yun. At the same time, kung puno na yung ating memory card, meron po siyang sinasabing auto-lock. Ibig sabihin, kahit na puno na yung memory card natin, yung iba, nadidelete na kasi nga puno na, pero yung incident na yun, yung pangyayari ngayon, hindi po siya madidelete. Ibig sabihin, pag gusto mong kunin yung clip na yun, ay matatransfer mo through your cellphone. So, paano nga ba mag-download? Ito, nakasulat po dito, may download po siya. Ayan. So, ang daming clip na. Bakit nga ba ang daming clip? Madami po siyang clip kasi nga, nahati-hati po siya through 1 minute. Kasi yun po yung loop recording po na nakaprogram dito. Pero hindi ibig sabihin na may lagpas, hindi, tuloy-tuloy po yun. Yun nga lang, nahati-hati na siya ng tigwa 1 minute. Kasi nga, ganito po yun. Kung nakita mo, ito yung kailangan mo lang, syempre hindi ka na maghanap ng napakahabang video. So, hindi ka na mahirapan pang mag-scan ng napakahabang oras or minuto. At least dito per 1 minute, alam mo na. Ipindot ka na lang yan, ayan, naka-read na po siya. And then, download. Automatic po, magda-download na po yun. At pupunta na sa memory mo yun. Sa memory ng ating phone. So, napakadali po mag-transfer ng video. Speaking naman sa ating memory card, naka 128 gig memory ako. At sabi naman dito sa ating mahiwagang kahon ng DD5 Z50, ang pinakakaya nitong i-operate ay yung 128 GB. So, make sure, wag po tayong lalagpas. Huwag kang pupunta ng 256 or 1 TB. Hindi po kayang i-operate ng ating dashcam yun. Ito pala guys, kung gusto natin i-check yung availability ng memory card natin, yan po yun. Kasi ilang 2 linggo ko na itong nagamit. And every time na pagka-switch mo itong sasakyan, nagre-record na po yan kahit hindi ka pa umaandar. Kahit na pagka-susi mo pa lang, nagre-record na po kasi yan. Ngayon ko lang siyang nagawa ng review, napaka-tipid po niya sa memory. So, ibig sabihin, kahit na pag matagalang nagdadrive, siguro naman, hindi ka naman abutin ng 10 araw na nagdadrive, di ba? Yung instances na yun, feel safe ka kasi nga, alam mo, naka-record yung lahat ng mga pangyayari. At yun, gusto ko na idagdag, pag gusto po natin na nakamonitor pa rin yung ating camera, 24/7, kahit na nakapatay po yung sasakyan natin, kailangan po natin bumili ng hardwire, which is hindi ko po nagawa. Kasi nga, hindi ko pa napag-aralan kung paano siya install. Pag gusto kong magpa-install yun sa mekaniko na lang, para mas sure, kasi baka mamaya, maano natin yung battery, madrain. Ayoko naman mangyari yun na madrain yung battery. Siyempre, hindi na-under yung sasakyan natin.
at saka mahal yung baterya. Kayo na pong bahala kung kayo mismo yung gagawa o kaya sa mekaniko. Make sure din na compatible yung hardware saka dun sa ating dashcam. Kasi pag hindi po siya compatible, malamang baka mamaya mas matamaan pa yung sasakyan ninyo. So make sure na mag-ingat po tayo sa ating mga nilalagay. So yun, as I promised kanina, ito na po yung mga videos na ating ipipresent for your reference kung may bala po kayo bumili ng dashcam.